Jeline, apo, napapagod na ang lola sa paglalakad. Sigurado ka ba sa pupuntahan natin? Sigurado bang merong taong tatanggap sa atin doon, apo? Lola, kaunting tiis na lang po. Sigurado naman akong merong mababait na tao rito sa baryong to. Sigurado akong tatanggapin nila tayo kahit na hindi nila tayo kilala. Akong bahala, Lola. Sige, apo. Kung hindi lang tayo nasunugan, sana maayos pa rin ang buhay natin sa baryo natin. At kung hindi lang tayo itinakwil ng mga kababaryo natin at pinagbibintangan tayong mangkukulam at aswang, o di sana'y natutulog na ang lola ngayon. Lola, pasensya ka na talaga ha. Okay lang yan, apo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo. Oh, Lola. Habang naglalakad ang maglolang Jeline at Lola Carolina, napadaan sila sa pinakaunang bahay. Tiyempong merong isang matandang lalaking naka-istambay sa ikalawang palapag ng bahay. Nang makita sila ng mga yun, at napansin din ng matandang tumapat sila doon, kusa na itong nagbukas ng malaking gate at tinanong sila kung anong kailangan ng maglola. Ay, magandang tanghali. Ano bang kailangan niyong maglola? Sa nakikita ko sa inyo mukhang kailangan niyo ng tulong at pagod na pagod nang maglakad si Lola. Tubig ba? Pagkain ba? O teka sandali lang. Magluto ka nga ng pagkain dyan. Damihan mo. Meron akong bisita. Nako hindi ho. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Magandang binibini. Jeline nga ho pala. Lola ko si Lola Carolina. Ay, kinagagala kitang makilala, Lola. Ako nga pala si Maurice. Maurice? Ay, mukhang mapagkakatiwalaan kang tao. Talaga naman. Teka, may mga dala kayong bag. At sa palagay ko, hindi kayo mga taga rito. Saan ba kayo pupunta? May kilala ba kayo sa liblib na baryo namin? Wala. Pero nagpunta kami rito para sa pagbabakasakali. Pagbabakasakali? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Nasunugan ho kasi kami. Nasunugan? Wala kayong matitirhan. Ganon nga ho. Alam mo, parang pinag-adya ng panahon na magkita tayo ngayon. Kailangan mo ng trabaho. Kailangan nyo ng matutuluyan. Ganun ba? Oho. Ay, tama-tama. Yung kasambahay kong nilayasan ako eh. Ay, bakit naman nilayasan ka, Maurice? Siguro nagsawa na sa pangit na pagmumukha ko. Kaya ayun, lumayas na. Sumama na ron sa boyfriend niyang mas maitim pa sa akin. O sige ganito, tanggap na kayo. Pero Lola, siguro hindi ka na pwedeng magtrabaho. Pero tatanggapin kita rito sa bahay ko. Bilang konsiderasyon na lang dito sa magandang apo mo. Nako, pasensya na po pero hindi po ako sanay po sa bahay. Hindi ka kamo sanay? Saan ka sanay? Sa bukid po. Ano? Bukid? Iyang ganda ng kutis mong yan? Sanay kang mainitan sa bukid? Sanay kang tumapak ng putik? Oho. Sige. Paalisin ko na lang yung isa kong tauhang Ilocano. Buwisit eh. Sinusuwag ako eh. Nako, wag na ho. Baka naman mag-away pa kayo noon. Hindi. Akong bahala. Total hindi na rin naman maganda ang pakikitungo sa akin. Lumaki na yung ulo ng susuwag o di dapat ko na siyang sisantihin para sa'yo, Bini-Bini. Pero hindi ako makapaniwala. Masyado kang maganda para sa pagbubukid. Sigurado ka ba doon? Opo, lumaki po ako sa bukid. Sige pero doon kayo titira sa bukid, tama ba? Kasi meron akong kubo doon eh. Pero huwag ka mag-alala, kompleto naman doon. May ilaw, may tubig, at pagdating naman sa pagkain ay kung marunong kayo magtanim-tanim ay pwedeng mapa sa inyo yung mga itatanim doon. Diyan kami magaling. Talaga ba, Lola? Sige. Pero sa ngayon, dito muna kayo sa bahay ko, ha?
At palalayasin ko lang yung buwisit na Ilocano na yon. Nako, nakakahiya. Oh, okay lang yan. Okay lang yan. Sa araw na yon, doon muna sila pinatuloy ng matandang lalaki. Hindi nila alam kung bakit gano'n na lang ito kabait sa kanila. Pero tila ba napagtanto ni Jeline nang dahil sa angking kagandahan nito, kaya mabilis napapayag yung tao at nagtiwala sa kanila. Binigyan sila ng maayos na tulugan, pinakain, pinaliguan at pinagbihis ng maayos. Pagsapit ng gabi, kumatok ang matandang Maurice sa kanilang kwarto. Niyayaya nito si Jeline na mag-chill sa itaas ng bahay. Pero syempre kasama din doon ang Lola Carolina upang masiguro na walang gagawing masama ang matandang lalaki. Lola naman, ano namang gagawin kong masama sa apo mo? Naniniguro lang ako, Maurice. Ay, kung gusto nyo, sumama na rin po kayo. Pumunta sila sa pinakatuktok ng bahay, kung saan merong masarap na simoy ng hangin. Pagdating doon, may nakagayak na mesa at may alak na hindi naman nakakalasing. Kaya maging si Lola Carolina nakitagay din. Ang sarap naman ng simoy ng hangin dito sa itaas ng bahay mo, Maurice. Ay, pasadya ho ito. Dito ho talaga ako madalas nagtatambay. Nakita nyo naman. Ako at ang kasambahay ko lang ang tao rito. Hindi nyo lang kasi alam kung gaano kalungkot ang buhay ko. Simula nang pumanaw ang aking mahal na asawa, hindi na ako nag-asawa pang muli. Pero makakalimutan ko rin yon. Sigurado ako dyan. Hindi pag-aadya ng Diyos na tumanda akong walang partner. Sigurado ako riyan. Naku, kawawa ho pala kayo. Ano bang kinamatay ng partner nyo? Mahabang kwento. Ikwento mo na. Ay, hindi na. Baka abutin tayo hanggang bukas ng umaga. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang trabaho. Kapag napalayas ko bukas yung buwisit na Ilocano na yon, kahit bukas din pwede na kayong lumipat doon at tatawag na lang ako ng mga tao para sa pagbibitbit ng ibang mga gamit ninyo na manggagaling dito. Jeline, sigurado bang marunong ka magsaka? Kaya mo bang magpasunod ng kalabaw? Kaya po. Si Lola ko po nagturo sa akin yan. Ganun ba? Pagtatabas ng pilapil. Kayang-kaya ko rin po. Nako pagtatapis ng pilapil masakit sa likod yun Kayang-kaya ng apo ko yan. Ganun ba? Pasensya na, masyado ako matanong. Siyempre bilang amo, nag-aalala din naman ako sa inyo, di ba? Natural lang ang pagtatanong. Pero huwag ka mag-alala. Sa bukid kami lumaki ng apo ko. Jeline, may tanong ko lang bakit pinayagan ka ng kasintahan mo na umalis sa inyo at tsaka isa pa, bakit hinahayaan kanyang nagtatrabaho ka sa bukid? Kasintahan? Walang kasintahan ng apo ko. Kahit minsan. Talaga? Bakit naman? Ang ganda-ganda mo. Wala ka bang manliligaw? Nako, napakadami po. Sobrang dami. Kahit isa sa kanila, wala naman ako nagustuhan. Siguro pihikan ka. Siguro ang hinahanap mo yung katulad kong may edad na. Naku, hindi. Sa palagay ko, hindi pa dumadating yung lalaking magpapaibig sa akin. Talaga? Sa bagay, yung mga tipo mo dapat ang napapangasawa mo yung mga mayayaman, yung kaya kang bigyan ng maayos na buhay, yung mga ganun-ganun ba? Kesa naman mapunta ka lang din sa isang magbubukid, sa tambay na binata, wala namang pera, gugutumin ka lang. Mas mainam pang mapunta ka sa katulad kong isang matandang... Isang matandang? Ugod-ugod na? Si Lola naman.
Huwag mo namang sinasabi yun. Nasasaktan ako. Huwag namang ganon. Pagsapit ng kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, dumating na ang dalawang lalaki. Dinig ng maglola ang ingay sa labas, kaya napasilip ang mga ito. Bakit? Aalisin mo na kami? Wala ka nang makikitang kasing sipag namin, bossing. Wala akong pakialam kung masipag ka. Ang akin lang, hindi na maganda pakikitungo mo sa akin. Masyado nang lumaki ang ulo mo. Wala kang utang na loob. Baka nakakalimot ka. Dati lang kitang pinulot sa daan. Nang tumagal-tagal ka sa akin ng 1 taon. Nang susuwag ka na eh. Hindi na tama yun. Kaya nga, makakaalis na kayo. Yabang pala ng matandang to eh. Banatan ko ito eh. Sige, pagtulungan niyo ako. Alam kong malalakas ang mga katawan ninyo at kaya niyo akong lumpuhin. Pero, kung mag-iisip kayo ng tama, sigurado ako, maiisip niyong bandang huli na kayo rin ang puputokan ng lahat ng yan. Kaya makakaalis na kayo. Umuwi na kayo sa Isabela. Pare, malis na tayo. Baka tamaan pa sa akin itong matandang to eh. Salamat na lang sa'yo, tanda. Uy, may magandang babae doon. Ha? Saan? So palagay ko, panibagong biktima to ni tanda. Anong biktima sinasabi mo? Umalis na nga kayo. Mga Ilocano kayong nakakainis. Layas! Lumayas kayo sa bahay ko! Layas! Pag-alis ng dalawa, lumabas ang maglola. Sinabi nila ang mga narinig nila. Pero ayon sa matandang Maurice, wag daw nilang pansinin yon. Sa araw na yon, nakalipat na rin sila sa bago nilang tutuluyan. Dahil sa lalaki ang dating tumira doon, kita ang kadugyutan sa loob ng bahay. Kaya't ang ginawa ng matandang Maurice, ipinaayos muna bago sila tumuloy. Pagsapit naman ng 3:00 ng hapon, naging maayos na ang lahat. Nilibot ng maglola yung sasakahin nilang bukid. Nasa 4 na ektarya pala yun. Nag-aalala ang matandang Maurice, baka kasi mahirapan sila. Kayang-kaya po namin to. Isa pa, totoo nga na masipag pala yung dalawang yun. Kita nyo oh, nakapagtabas na pala sila ng pilapil. Siguro, masipag nga sila pero mga buwiste. Iba mga ugali, nang susuwag, walang utang na loob. O sige ganito, mamaya bago magdilim babalik ako at magdadala ako ng bigas at ng mga grocery na rin para hindi kayo magutom ha. Siya nga pala, porsyentuhan lang kayo rito. Kung halimbawa maka 100 yung isang diretsong ganito bibigyan ko kayo ng 12 kaban. Ganun lang. Basta mag-iingat kayo ha. Lalo na't nakita kayo ng mga tao sa baryo kanina. Sa ganda mong yan, tsak na maraming lalaking poporma sa'yo. Sige na ho, salamat na ho. Tatanawin naming malaking utang na loob tong pagtulong at pagtanggap at pagbibigay mo sa amin ng maayos na bahay at trabaho. At higit sa lahat sa maayos, na pakikitungo sa amin kahit na hindi mo kami kilala. Wala yun lola, wala yun. Pagsapit ng gabi, bigla na lang umulan ng napakalakas. Pero hindi naman sila aabuti ng tubig sa loob dahil maayos naman ang pagkakagawa ng kubo. Patulog na sana ang maglola nang biglang may kumatok. Pagbukas ni Jeline, nakita niya ang amo nilang matanda. Bit-bit ang kalahating sako ng bigas, tapos may mga grocery. Naku, pumasok po kayo, lakas po ng ulan. Sige. Alam mo, kanina pa sana ako rito Kaya lang hindi ako makatuloy-tuloy dahil may nakita akong lalaki doon. Lalaki? Sino naman yung lalaki na yon? Ewan ko ba. Parang nagmamasid para bang gustong pumasok dito sa inyo na ewan. Sinigurado ko munang wala na siya bago ako pumunta para na rin malaman ko kung ano bang plano ng mga taong yon. Ganun ba? Nako, salamat kung ganun. Siya nga pala. Di ko nasabi. Diyan sa may ilalim ng lamesa na yan, silipin mo, Jeline, merong itak na matulis dyan.
Kung sakali mang merong gumawa sa inyo ng hindi maganda, gamitin mo yan ha. Kung sakaling mapatay mo sila, akong bahala, sasagutin ko kayo. Hindi ako papayag na basta kayo wawalang hiyain ng mga tao rito. Sige na, magsarado na kayo ng pintuan at ako'y alis na rin. Mag-iingat po kayo, amo. Sige, salamat. Nang makalayo ang matandang lalaki, nadinig nila ang sigawan. Hindi naman nila magawang silipin yon dahil nga sa lakas ng ulan. Baka raw kasi yung amo nilang matanda ay napalaban na kung kanino. Sino kaya mga yon? Parang si amo eh. Huwag ka nang babalik dito! Papatayin kita! Si amo nga yun. Hinihintay nilang bumalik ang among matanda, pero hindi na ito bumalik. Kinabukasan na ng umaga, tsaka ito muling bumalik. Kita nilang meron itong sugat sa tagiliran, na ayon sa matanda, hinampas daw siya ng kahoy ng lalaking naka-standby sa gitna ng ulan. Buwisit na yon! Sukat ba naman hampasin ako? Sino ba yon? Hindi ko nga kilala eh. Lahat naman ng mga tao rito kilala ko. Maliban dun sa pangit na yon. Parang pakawari ko may kakaiba sa kanya. Bukod sa maitim na siya, may mabaho pa. Umalingaso yung amoy para bang nabubulok na laman. Naamoy nga namin yon. Akala namin may patelang na daga. Nako, mag-iingat kayo rito ha. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kailangan yung may kasama kayong lalaki dito para hindi kayo mapaano. Kaya po namin sarili namin. Sige na. Isang linggo ang lumipas. Nakapagparoto na sila ng bukid. Ang gagawin na lang noon ng maglola, magtapis ng pilapil tapos magpatubig. Habang ganon ang nangyayari, hindi nila napansin na meron na palang mga kabinataan na nakatingin sa kanila na tila ba gustong magpakilala. Isang hapon, habang naglilinis ang maglola, merong isang lalaking nakasuot ng pangbukid at may putik pa ang pantalon ang lumapit kay Jeline habang ito'y naglilinis ng damit. Magandang hapon. Magandang hapon po. May kailangan po sila. Alam nyo, nung isang araw ko pa kayo napapansin eh. Yung katabing bukid nyo, ako yung nag-aararo doon. Kung hindi naman kalabisan sa inyo, pwede ko ba kayong makilalang maglola? Pwede naman. Jeline, di ba? Ikaw si Jeline? Oo. Lola ko si Lola Carolina. Kamusta ka, binata? Anong may paglilingkod namin sa'yo? Ako si Emerald. Katulad ho ninyo, bagong magsasaka lang din po ako rito. Ganun ba? Okay. May kailangan ka pa? Alam niyo ho kasi, tuwing hapon, mahilig po ako magkape. So, nagpaparinig kang makikikape ka dito, ganun ba? Tubig lang ho. Meron ho akong dalang sarili kong kape. Black coffee nga lang. Tsaka, mainam na rin yun para magkakwentuhan po tayo ng magkakilanlan. Sige, halika rito. Nakilala nila si Emerald. Ito pala ay tubong Bulacan. Napunta lang ito sa lugar na yon dahil din sa hirap daw ng buhay sa kanila. Dati na rin siyang nagsasaka pero maliit daw ang porsyento. Ginugulangan pa raw siya ng anak ng amo na tumatayong boss nila. Siya nga pala. Kagabi, habang nagpapatubig ako, meron akong nailawan na parang may taong umaaligid dito sa inyo. Sinisigawan ko nga eh. Ewan ko lang kung naririnig ninyo. Pero alam niyo ba, hindi maganda pakiramdam ko sa tao na yun. Parang palagay ko,
May gagawin siyang hindi tama sa inyo maglola. Pero totally magkakilala naman na tayo at kapag nakita ko namang may ganong senaryo, hindi naman ako basta papayag din na gagawin kayo ng hindi maganda rito. Para saan pa tong itak ko na to kung hindi ko to gagamitin para ipagtanggol kayo, hindi ba? Oo, tama yun. O paano Jeline? Lola Carolina, kailangan ko na rin bumalik sa kubo ko. Magpapakain pa ako ng mga manok. Sige, Emerald. Salamat sa concern. Sa mga sumunod na araw, lalong dumadami ang nakikipagkilala. Isa na rito ang lalaking tatawagin natin sa pangalan na Bokyo. Makapal ang mukha ng lalaking yun. Hindi pa man nakainom pero para bang gusto nitong sabihin sa maglola na aakyat itong manligaw. May bitbit pa nga itong gitara. Ang problema hindi naman pala siya marunong maggitara. Sintunado kung kumanta pero matapang ang hiya na iparinig sa maglola ang pangit nitong boses. Happy birthday na nga lang ang kinakanta. Hindi pa maitama ang lyrics. Kaya't nang mag-request ang matandang Carolina na kantahin ang paborito nitong kanta, napayuko na lang si Bokyo. Ano Bokyo? Hindi mo ba makanta yung paborito ko? Lola naman. Di ko alam yun eh. Hindi pa ako tao noon. Ganun ba? Tapos ang kapal ng mukha mong manligaw? Lola naman, ganun din yun. Kesa naman maunahan pa ako ng iba sa apo mo. Jeline. Alam mo, kapag pumayag kang maging akin, hindi ako papayag na magsasaka kayo ng lola mo. Magpapatuyo tayo ng sarili nating bahay. Doon tayo titira, hindi ka na mainitan, hindi ka maulanan, at higit sa lahat hindi magkakaroon ng kalawang niyang kuko mo dahil sa pagbubukid. Bakit? Mayaman ka ba? Oo naman. Kahit tanong niyo pa kay Boss Maurice. Habang gano'n ang senaryo, naroon pala ang matanda sa likod. Naririnig nito ang pinag-uusapan pero hindi lang ito sumasabat. Oh, si Boss Maurice oh. Boss, magandang hapon. Ikaw pala Bokyo. Bakit? Boss, kasi dito ako para kukunin ko na sila. Kukunin? Anong ibig mo sabihin? Kukunin? Kasi hindi naman yata bagay yung isang magandang babae na naririto sa bukid mo. Hindi ka ba naawa? Dapat binigyan mo sila ng maayos na trabaho, hindi dito sa bukid mo. Pero kami may gusto eh. Ganun ba? Sige, babalik lang ako sa mga susunod na araw. Sige, ikaw bahala. Kinabukasan, inaasahan na ng maglola na babalik ang taong yun. Kaya lang, nagulantang sila sa sumabog na balita. Yung kapitbukid nila na si Emerald ang nagsabing natagpuan daw si Bokyo na nakasabit ng patiwarik sa puno. Kung saan mas mataas na bahagi, doon pa isinabit ang kawawang binata. Pumunta sila doon para makumpirma at nakita nga nilang ibinababa si Bokyo papaibaba gamit ang lubid. Merong isang matandang lalaki ang humahagulgol at doon nila napagtanto na tatay pala ito ni Bokyo. Hala, si Bokyo ba talaga yan? Bakit ganyan? Diyos ko, bakit ganito sinapit ng taong to? Hindi makatarungan. Jeline, Lola Carolina, tara, huwag niyo nang tignan. Diyos ka pa, wakwak ang katawan. Tara na ho. Diyos ko, sinong gagawa nito? Tara na. Wakwak ang buong katawan. Yung hiwa niya magmula sa muka, sa leeg, sa dibdib, pababa, hanggang sa ari. Tanggal din ang laman loob. Wala nang kahit na isang patak na dugo. Sa tagal ko na rito, ngayon pa lang ako nakakita ng ganong senaryo. At sinong walang hiya ang gagawa nun? Sa palagay ko ho, hindi tao gagawa nun. Siguradong hindi.
Hindi rin naman natin masasabing mabangis na hayop ang gumawa nun. Kasi hindi siya isasabit doon. Siguradong sa ibaba pa lang, uubusin na nun ang laman niya. Sandali nga lang. Bakit ba? Ano bang tinutukoy ninyo? Aswang ba? Baka ho ganun. Aswang nga. Sigurado kaming yan ang gumawa dyan. Pero sino naman yung aswang na yon? Wala namang aswang dito sa amin. Ngayon, kailangan ho natin mag-ingat para makasiguro tayo sa kaligtasan natin. Boss Maurice, siguro mas mainam pa kung dito ka na magpapalipas ng gabi para mabantayan mo sila. Hindi ko may papangako. Meron din ako mga lakad eh. Siguro magtatalaga na lang ako ng mga lalaking di baril. Naku, wag na ho, kaya po namin ang sarili namin. Ano ka ba naman, Jeline? Nakita mo nangyari kay Bokyo. Lalaki yun. Paano pa kaya kayo maglola? Kaya namin ang sarili namin. Ganun ba? Sige. Kayong bahala. Naulit pa ng ilang beses ang nangyari. Katulad ng mga unang nangligaw, pare-parehas natatagpo ang patay. Ang sabi tuloy ng matanda, wag muna itong manligaw kasi mentres pinag-aagawan siya ng mga lalaki, mas lalo yatang nagiging agresibo sa pagpatay. Kung sino man ang halimaw na yon. Ultimong si Emerald, umiwas na rin ito nang dahil sa matinding takot. Hanggang sa isang araw, nagpatawag sila ng albularyo. Pumunta ang albularyo na yon sa kanila upang hulaan at alamin kung ano bang nangyayari sa kanilang baryo. Ano? Isa kang albularyo? Por Diyos por Santo. Ang bata-bata mo pa, iho. Kaya nga, Boss Maurice, sa iyo ba napulot ang taon to? Palagay ko niloloko tayo nito. Sa palagay ko hindi talaga albularyo to eh. Bakit? May problema ba sa kaibigan ko? Albularyo yan at kung iniisip niyong bata yan, nagkakamali kayo. Hindi na bata yan. Kasing tanda ko na yan. Sa 69 na ako. Maurice, mukhang masyado silang nabubulagan sa panlabas na anyo ko ah. Kaya nga Kanole, sige na tignan mo naman ano bang nangyayari sa baryo namin. Hindi na kailangan. Alam ko na kung sino ang mata rito. Pero bibigyan ko kayo ng babala ha. Ang matang yun, ang siya ring nagbabalak na lusubin ang inyong baryo upang ang dayuhang dalagang magsasakrito kuhanin para gawing punlaan. Ha? Sino ba yon? Sino sa mga tao rito? Kaya nga sabihin mo, sino ba yon? Sino ba yon? Sabihin mo! Wag mo na ngayon. Sigurado ako magugulat kayo at di kayo basta maniniwala sa sasabihin ko kung sino siya. Sa ngayon mas makabubuti maghiwa-hiwalay muna tayo. Ipaparating ko na lang sa inyo ng pabulong at hindi pa sigaw. Hindi sinabi ni Kanole kung sino yung sinasabing mata. Pero may duda ang maglola. Duda nila si Emerald ang mata ng mga yun. Nagtataka nga lang sila. Bakit lulusob sila sa baryo? Para lang sa iisang babae. Hanggang sa isang gabi, patulog na sana noon ng maglola nang biglang, Jeline! Buksan niyo ito! Madali kayo! Ano problema ng matanda na yon? Ewan ko. Pagbukas ng pinto, kita ang takot sa matanda. Sinabi nitong tumakas na sila dahil hindi bababa sa 10 lalaking maitim ang lumusob sa baryo. Ayon dito, dinadagit daw ng mga ito ang mga babaeng maitsura at yung mga medyo may edad. Sa harapan mismo ng mahal nila sa buhay, pinagsasamantalahan daw ang mga ito. Ganon? Lola, tara na Lola! Sige, saan ba tayo papunta ngayon, Maurice? Diyos ko naman tong baryong to. Akala naman namin safe dito. Wag na tayo magsisiyahan. Tara na. Habang tinatahak nila ang daan na napakadilim,
At umuulan, nasa lubong nila ang isang aswang na nakakatakot. Halos luluwa na ang mata nito. Nakalabas din ang napakahaba nitong pangil. Sa bandang kanan nakakita sila ng 4 na lalaking may dalang pantaga. Yung 4 na mga yon pare-parehas na nagpaparamdam kay Jeline. Nilabanan nila ang nakakatakot na aswang pero lahat sila'y hindi umubra. Winasiwas lang sila ng mga aswang at yung isa rito napakabilis na pinutulan ng 2 braso. Tapos yung ulo nun nagkasya sa malaking bunganga ng aswang na nakalaban nila. Sinamantala din nila ang pagkakataon para makatakas. Kawawa naman yung mga lalaki nang liligaw sa akin. Hayaan mo na sila! Ang importante mabuhay tayo! Kanya-kanya sila ng tago sa puno nang maramdaman nilang ultimong sa itaas ay merong sumusunod sa kanila. Hanggang sa napadpad sila sa isang lumang kubo. Ang kubo na yon ay dati raw pinamahayan ng namatay na antingero. Nang nandun na sila, pakawari ng maglola safe sila. Kasi hindi makalapit ang mga aswang sa paligid. Ano nangyayari? Hindi sila makalapit? Bakit kaya? Dating maganting ang may-ari ng bahay na ito. Nakakasiguro akong gumagana pa rin ang pangontra ng mag-aanting na namatay. Maya-maya pa, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanilang takot. Sino ba yan? Ako to. Buksan mo ito. Sino ka? Baka nanggagaya ka lang ng boses. Sige na, kilala mo naman ako eh. Binuksan ng matandang pintuan at nakita niyang naroroon si Kanole. Meron pa itong bitbit na mga nabalatang palaka. Para saan yan? Aba, nagugutom ako eh. Isang linggo na akong di kumakain. Kailangan ko tong ihawin. Ayos tong kubo na to ah. Palagay ko ang nakatira dito dating mag-aanting. Halika na Kanole, pumasok ka na. Sinasalakay na ng mga aswang ang baryo. Pagkain pa rin ang iniisip mo. Ano ka ba naman, Tandang Maurice? Huwag mo intindihin ang mga yun. Akong bahala sa kanila. Sa ngayon, iintindihin ko muna yung gutom ko. Ganun ba? Sige, ihawin mo na dun yan. Siya nga pala. Daming nakapaligid dyan oh. Mga nakahubad. Yung iba may mga pakpak at may mga matang mapupula. Mag-iingat kayo ha. Hoy albularyo! Batang albularyo! Akala ko ba kaya ka nandito ipagtatanggal mo kami? Huwag kang madanagan lola. Nandito lang ako. Titirahin ko lang tong iihawin na palakat. Nagugutom na kasi ako eh. Paikutan ninyo. Sigurado kung nandyan ang babaeng pupunlaan natin. Ha? Nariyan na nga. Nariyan na sila. Yeah. Akin ka dalaga. Mahal na mahal kita. Anong akin? Akin din siya. Diyos ko, mahal daw ko ng mga yun. Hoy! Mga aswang! Mga walang hiya kayo. Maraming umibig sa apo ko. Pero isa sa kanila walang pinatulan ng apo ko. Kayo pa kayang mga mababahong nilalang. Mabango kami. Akin na yung apo mo. Paikot-ikot ang mga yon sa kubo. Nang mapatapat sila sa nag-iihaw ng palaka, lumusot ang kamay nung isa. Tiyempong naroroon si Kanole kaya't binali niya ang braso nun. Walang hiya ka, akala mo siguro ha? Iihawin ko rin tong braso mo. Kung kayo kumakain ng hilaw na laman, pues kami kumakain kami ng inihaw na laman. Ganun pa man binalibag nila yung braso sa labas pagkatapos nitong ihawin. Sinigaw pa ng matandang Maurice na kainin nyo ang sarili nyong laman. Pagkatapos noon kinain nga ni Kanole ang inihaw na palaka. Tinikman din ito ng maglola kasi sanay sila sa ganong trabaho. Jeline, maganda kang babae. Maraming nagkakagusto sa'yo. Lahat ng mga yon gusto kang ipagtanggol. Ang problema dahil sa lakas ng mga aswang halos hindi sila umuubra. Jeline, sa palagay ko, ikaw din ang nararapat para mapatigil ang mga yon.
Kunin mo ito. Ano yan? Sige na, magagamit mo yan. Paalisin mo mga yon o kaya patayin mo. Yun lang ang tanging paraan. Nandito lang kami sa likod mo, kaming bahala sa'yo. Teka, anong inuutos mo sa apo ko? Bakit mapano siya? Hindi ho, Lola. Tandaan mo, isa po akong albularyo. Ang tatapos at sasawata sa lahat ng kasamaang ito walang iba kung hindi ang iyong apo. Sige na, Jeline. Opo. Natatakot man noon si Jeline pero sumunod siya sa ipinag-uutos ni Canole. Lumabas siya ng bahay at sinalubong siya ng 4 na lalaking nakahubad na merong mga matutulis na pangil. Nandito ka na pala, mahal. Mabuti naman at isinuko mo na ang sarili mo. Pasensya ka na kung ganito ang itsura ko ngayon. Ipapakita ko rin sa iyo bukas ng umaga ang tunay kong kagwapuhan. Halika na, mahal. Abutin mo ang aking kanang kamay at gagawa na tayo ng baby sa aking tahanan. Tumabi ka nga dyan! Ako ang mahal niya! Ako! Huwag kang maniwala sa kanya. Ganyan talaga ang itsura niya. Pangit talaga siya. Kapag naging akin ka, bibigyan kita ng maayos na pamilya. Nag-aaway pa kayo? Parehas ko kayong hindi mamahalin. Yung mga normal na tao hindi ko ginusto. Kayo pa kayang mga mababahong nilalang? Ano? Ang sakit mong magsalita! Napikon ang mga yun. Kaya nga't walang alinlangan na gusto nilang patayin ang dalaga. Pero dahil sa makapangyarihang Antigo de San Benito na pinahiram sa kanya ni Canole, lahat ng pang-aatake ng mga ito hindi man lang tumatalab. Tapos, yung napakalakas na suntok ng babae. Halos mabali-bali ang leeg ng isa sa mga aswang. Yung sipang pinakawalan niya na tumama sa sikmura ng isa. Ininda nito kaya't hindi siya basta makabangon. Tinapakan niyang mukha noon habang nakikipaglaban sa iba. Nanonood lang yung tatlo at napanganga ang sarili nitong lola. Apo! Paano ka, Apo? Sa palagay ko okay lang siya. Ano bang binigay mo sa apo ko? Isang makapangyarihang Antigo de San Benito yon, hindi ba? Tama. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Lola. Ang sino man taong pwede kong paggamitan yan o pahiramin yan, agad-agad tumatalab sa kanya ang bisa nito, lalo na sa mga taong merong banta sa buhay. Nang makita uli nilang, sinuntok ni Jeline sa sikmura yung isa. Bumulagta ito tapos nagsuka ng tinta na kulay itim. Isa sa mga ito mula sa likuran na dampot si Jeline. Akmang kakagatin nito ang leeg ng babae pero hindi tumalab ang matulis nitong ngipin. Kaya yung Antigo de San Benito sa kaliwang kamay niya, agad niyang isinuntok sa muka ng aswang. Parang mabubulag ang mata nun dahil hindi ito makakita. Sa lakas na rin ng puwersang pinakawalan ng dalaga. Nang tumba na ang lahat ng kalaban, lumabas si matandang Maurice. Bit-bit ang itak na pinatulis. Walang ano-ano'y. Matapang na pinagtataga ito ng matanda. Sa bandang kanan may dumarating ng mga tao. Halos lahat ng mga ito. May mga daladalang sulo at may mga itak. Ayon sa kanila nakapatay daw sila ng ibang mga aswang. At yung sinasabing mata ng mga aswang ay napatay nila. Ultimong yun daw kasi nakita nilang nagpalit ng anyo. Kaya't nakakasiguro sila na ang tao na yun ang salarin kung bakit sinalakay ng mga aswang ang mga taga-baryo. Naroroon din ang mismong Kapitan del Baryo nila. Ito mismo ang namuno upang kunin ang mga babaeng tinangay at dinagit ng ibang mga aswang. Kapitan, sasama ako. Aba, hindi na. Kayang-kaya na namin ito. Patayin nyo na mga yan, mga kababaryo. Siguradong buhay pa sila. Pagtatatagain nyo. Tanggalin nyo yung ulo. Sumunod naman ang mga kababaryo. Ganon nga ang ginawa nila.
Yung iba hindi pa nakontento, sinunog pa ang katawan ng mga aswang. Yung iba naman, tinitignan ng mga nakasabit na salawal. Kasi sigurado silang sa mga aswang daw ang salawal na yun. Naghahanap sila doon ng kahit na anumang identification para makilala kung sino-sino ang mga sumalakay. Pero sa kasamaang palad, hindi nila nahanap ang gusto nilang mahanap. Sa oras na yon lumakad ang Kapitan Del Barrio pati na rin ang iba upang sana hanapin ang mga kababaihang tinangay ng mga aswang. Sa palagay ko, Kapitan, malayo na sila eh. Sa bagay na yon ako nang bahala. Sa oras na sila itinangay sa malayo, mahanap ko pa rin sila at ibabalik ko sila ng buhay dito. Talaga ba? Oo, kung ganon maganda yan. Pero mga kasama, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang linawin. Kaya sinalakay ng mga demonyo na yon ang ating baryo. Kasalanan ng babaeng ito! Ako? Bakit ako? Babatay ka lang, Kapitan. Anong kasalanan ng babaeng ito? Kasalanan mo. Kung di dahil sa kagandahan mo at kung hindi ka pinagagawa ng mga binata rito, tsak na hindi matitrigger ang mga aswang na sumalakay dito. Kaya dinedeklara kita ng personan grata. Lumayas ka na rito. Aba, Kapitan. Hop! Huwag ka nang sasabat pa dyan. Iyon ang totoo. Kaya lumayas ka na rito. Dinedeklara ko ang persona non grata sa babaeng ito. Kailanman ay hindi ka na pwedeng pumunta rito sa baryo namin dahil para sa amin maganda ka nga pero salot ka naman. Ganun ba, Kapitan? At sino ka naman? Wala ho. Siguro Jeline, Lola Carolina, mas makakabuti nga siguro kung alis na kayo rito. Paano naman yung bukid ko? Tandang Maurice, maghanap ka lang na ibang gagawa. Sa ngayon, bayaran mo na lang sila sa pagtatrabaho nila sa bukid mo. Mas mabuti na rin siguro na tumira na lang kayo sa mataong lugar para hindi kayo salakayin pa ng mga aswang. Ganun na nga lang. Binigyan sila ng pera ni Matandang Maurice. Tapos sa Maynila na sila tumira. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga walang sawang nakikinig.